Alas Pilipinas, mag-uwi kaya ulit ng medalya sa Leg 2 ng CV League? Ano ang dapat na gawin ng ating pambansang koponan para mas ma-challenge ang Thailand at Vietnam? Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas Bollywood trends. Sa paparating na August 8 araw ng Biyernes ay magsisimula na ang Leg 2 ng 2025 CV League kung saan this time ay Vietnam naman ang magiging host nation. On August 8 ay makakalaban ng Pilipinas ang Vietnam kaagad. Ito ang magiging ika-4 na pagkakataon na makakaharap ng bansa ang Vietnamese national team. Kumbaga ay maraming beses na nating nakita na pinatumba ng Vietnam ang Pinas. This time kaya ay mas ma-challenge na ang Vietnam against Alas. On August 9 naman ay makakalaban ng Pilipinas ang Thailand. In the Leg 1 ay nakaisang set nga ang Pilipinas against the best team in Southeast Asia. Muntikan pang matalo at talagang kinabahan ng gusto ang Team Thailand dahil kung tutuusin ay kaya sanang sweep ng Pilipinas ang mga Thais. Sadyang pumasok na malaking factor ang pagiging veterano ng Team Thailand. And on August 10, araw ng linggo, ay muling maghaharap ang Indonesia at Pilipinas. Noong Leg 1 ay tinalo ng Pilipinas ang Indo in 4 sets at Alas ang nag-uwi ng bronze medal noong Leg 1. Ang mahiwagang katanungan ngayon, maipagpatuloy kaya ng Pilipinas ang kanilang pagtatapos sa podium sa Southeast Asia? Well, kung hindi magbabago ang magiging movement ng girls lalo na in their game versus Indonesia, ay hindi malabong muling mag-uwi ng panalo ang Alas kontra sa Indo at magtapos ulit ang girls sa podium ng CV League Leg 2. Kapag nangyari ito ay maiuuwi ng bansa ang official na 2 consecutive years with podium finish sa Southeast Asian V-League. Malaking karangalan na ito para mas ma-solidify natin ang ating intention to be one of the strongest Southeast Asian nation pagdating sa women's volleyball. Pero kung mapapaisip ang mga Pinoy fans, Indonesia na lang ba talaga ang kaya nating talunin sa Southeast Asia at hindi natin kayang pabagsakin ang Thailand at Vietnam? Well, sa ngayon, accept the fact, marami pang kakainin na bigas ang Pilipinas para dumating sa puntong matcha-challenge ng husto ang Thailand at Vietnam, lalo na kapag paulit-ulit na nating nakakalaban ang dalawang koponan. Sa magiging Leg 2 sa darating na weekend, posibleng manalo pa din ang Thailand at Vietnam. Pero ang tanong ay paano natin mauulit na manalo ng isang set against both teams o kaya naman ay makanalo na ng 2 sets o kaya makalusot ng panalo? Well, we already have talented set of players sa ating pambansang koponan. Ang pinakamalaking factor na papasok sa games na ito ay ang mga magiging decision-making ni Coach George De Brito. Hindi niya dapat ulitin yung kung ano ang ginawa niya noong Leg 1, kung saan kapag inilabas niya ang isang player na maganda naman ang nilaro in the first 2 sets, sadyang magkakaroon lang ng lapses at hindi na ipapasok pagka inilabas niya ito. Katulad na lamang ng ginawa niya kay Gia Morado de Guzman against Vietnam, kung saan ay hindi natin maikakailang nag-deliver si Mars Alba. Pero nang pumalya na ito in the 4th set ay hindi na niya ibanilik si Gia. Substitution will be a crucial factor in our game, especially against Vietnam and Thailand. Maraming players na pwedeng hugutin ang dalawang team kapag ang kanilang mga main guns ay nagkaroon ng lapses. At ganito din sana ang gawin ng Pilipinas. Kailangan nating isolidify ang ating starting 6, pero kapag ang ilan sa kanila ay hindi na nagde-deliver at sunod-sunod na ang mga ginagawang errors, ay huwag mag-hesitate na ilabas at mag-shuffle ng mga manlalaro. Baka kasi yung mga second 6 ang gumawa ng difference para sa girls sa loob. Bukod pa dito ay kakailanganin din talaga ng mas mataas na contribution mula sa ating mga middle blockers. It can't be our wing attackers alone. Lalo pat makikilala na sila ng mga Vietnam and Thailand defenders. Hindi tulad dati na wala talagang exposure dahil nga papalit-palit ng players ang ating pambansang koponan. Pero ngayong solid at hindi na nag-iiba ang ating mga manlalaro, makukuha at mapagpaaralan eventually ng other nations ang galawan ng
ating mga wing spikers. Kung kaya't dapat mas maging aggressive at magkaroon ng variations ang mga atake sa gitna. Well, sa darating na laban against Indonesia, Thailand, and Vietnam sa Leg 2 ng CV League, it will always start with good defense. Reception and digging ang magiging crucial na factors if we want to challenge all of the teams, lalo na ang Thailand at Vietnam na matagal na nating minimithing matalo. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Southeast Asia. Thanks for watching. Bye for now!